Si Basilio ay dumalaw sa puntod ng kanyang ina. Pauwi na sana siya nang may narinig siyang ingay sa kalapit na lugar. Sinundan ni Basilio ang ingay at nagtago sa puno ng balatan upang malaman kung sino ang gumagawa nito. Napagtanto ni Basilio na ang lalaki naghukay ay ang mayamang mag-aalahas, na kilala rin sa taguring Indian Ingles, Portugas, Kardinal Morano at maitim tagapagpayo ng Kapitan General, si Simon. Napansin niyang kahawig ni Simon ang taong tumulong sa kanila, 13 taon na ang nakalipas. Nakita niyang hinihingal na ang lalaki, kaya't lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at naghandog ng pagtulong dito. Natutulungan ko ba kayo, Ginoo? May 13 taon na ako ay pinautangan ng loob, Ginoo. Sa pook rin dito inilibing ang aking ina, kaya't ikaliligaya kung natulungan ka. Sino ako sa palagay mo? Kayo po ay isang malagang tao sa akin. Ikaw ay pinalagay na lahat magitan sa akin. Napatay na at ang mga kasabihan ng buhay ay madalas ko ito nalilito. Basilio, ikaw ay naghahawak ng isang lihim na maaari makapatay sa akin. At ngayon nagkakasan mo na ang isa na kung mabubunyag ay kasisira ng aking mga bala. Ngayon man, hindi ko siguro pagsisihan na hindi ka patayin. Dahil gaya ko, ikaw rin ay dapat na makipagtuos para sa lipunan. Ikaw at ako ay uhaw sa katarungan. Dapat tayong magtulungan. Inamin ni Simon na siya at si Crisostomo Ibarra ay iisa. Isinalaysay rin niya ang kanyang mga layunin sa kanyang pagbabalik. Ngunit inayawan ni Basilio ang alok ni Simon na makiisa sa kanyang mga adhikain at pakal. Hindi ako politiko at sa panggagamot ako nakaukol. Ang sakit ng bayan ay siyang higit na nangangailangan ng kagamutan. Walang halaga ang buhay na di nauukol sa isang layuning dakila.